Anim na pelikula ni Miss Nora Honor ang napakasarap balik-balikan. At ano ba ang anim na pelikula na ating panonoorin para sa gayon ay talagang lalo nating maramdaman, maranasan ang napakahalagang araw nito ngayong pagdiriwang o pag-aalaala sa mahal na araw sa ginawa ng Panginoong Diyos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ano-ano ang mga anim na pelikulang ito na sadyang napakagandang mga pelikula ni Ate Guy na dapat nating panoorin. Sa pagpapatuloy ng Heart Expression, malalaman po natin lahat yan. Ito po si Kiefer DR na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at nagpapasalamat po kung patuloy sapagkat tinatangkilik ninyo ang Heart's Expression. Maraming salamat at salamat sa inyong pag-subscribe at sa mga hindi pinag-subscribe, nawa po ay subscribe po natin at panoorin at tapusin ang video. Alam niyo po, ngayon ay inaalala natin ang mahal na araw. Hindi lang po ngayon, kundi dapat ito po ay araw-araw nating inaalala ang ginawa ng Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, namatay siya, talaga namang muling nabuhay para sa kanyang mga hinirang. At maganda na aalalahanin natin yung pag-ibig niya sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At tunay na pasalamatan natin siya at patuloy na maitaas siya sa ating buhay. At dahil dito, alam niyo po ba na habang tayo po'y nakabakasyon at talaga naman kung di tayo aalis o kung aalis man tayo, dala natin ang ating mga cellphone o mga laptop at pwede tayong manood kung saan man tayo. Ako po, sinimulan ko pong manood, of course, nung last week, pinanood ko po yung The Passion of Christ at tsaka po, pinanood ko po muli yung Jesus film para po talagang sa pagbubulay-bulay po. Pinanood ko at talaga namang makikita mo at talagang maramdaman mo yung hirap na dinanas ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, ako po ay nagbalik tanaw. Para po sa akin, halos lahat naman ng pelikula ni Ate Guy magaganda, may aral at talagang ito po ay talagang pinaghandaan, ginawa ng mabuti. Pero ito po'y suggestion lamang para po sa akin yung anim. Nakatatlo na po kasi ako tatlo na lang po yung papanoorin ko. Of course, hindi lang anim na po, pero ako po, anim po yung aking pinanood no po. Kung magawa ko pang 7, pero yung ano ba yung 6 na yun, naglista po ako para po sa akin ito na po. Maaring sa inyo po ay pwede po kayo maglista ng inyong mga pinili, choices no po. Ako po ay sinimulan ko po, number 1 yung Andrea, paano ba maging isang ina, na napakaganda talaga. Nakita ko po yung pagsasakripisyo ng isang ina sa kanyang anak. No, talagang hirap maging isang ina dito po sa Andrea. Paano bang maging isang ina ay talagang pinakita ni Ate Guy. Gagawa siya kasi po para makita niya lang yung anak niya. Kumbaga po, gagawa siya ng iba't ibang paraan para makita niya kasi napalayo sa kanya yung anak niya dahil sa isang mission. Alam niyo po, panoorin niyo po itong mga sinasabi ko sa YouTube. Maaring nandun po, Andrea, paano ba maging isang ina? Napakagandang pelikula. Ikalawa pong napanood ko na ay ang totoong buhay ni Pasita M. Ay, ang galing po. Talaga pong ito para pong pinakita dito yung dalawang parang karakter na Ate Guy, no? Talagang maya-maya tumatawa siya, maya-maya umiiyak siya, no? Pwede siyang iba-iba, umawit siya, nagpatawa siya, umiyak si Ate Guy dito. Yung sakripisyo niya para lang talagang maipakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Yung last scene ang talagang gusto ko dito, yung talagang si Grace nung hinabol niya dahil tinakas sa ospital. Isa po ang Pasita M. Wow, sarap. Pag-usapan po natin dito yung mga sakripisyo, pagsakripisyo ng isang ina na talagang nauna na ang Panginoong Diyos na nagsakripisyo, ibinigay niya ang buhay niya sa atin at walang makakapantay. So number 1, Andrea, paano ba maging isang ina? At sumunod po yung ang totoong buhay ni Pasita M na talagang blockbuster ito at talagang
Award si Ate Guy. Ang susunod po ay yung Die Womb na talaga namang ay isang asawa talaga na ibinigay niya, wala ng pag-ibig, sakripisyo, talaga dito iiyak ka. Ikaw na nanonood, iiyak ka dahil nararamdaman mo yung character ni Ate Guy na dapat sana ito ay entry natin sa Oscar Award. Die Womb, talagang nagakot. Ay, talagang kinilala ng gusto sa loob at labas ng bansa ang Die Womb. Panoorin po natin. So yung tatlong yun, tatlo po, bagamat napanood ko na, inulit ko po yan this week. Yung tatlo pong inaabangan po, gusto ko pong panoorin, muli papanoorin ko mamaya ay yung The Floor Contemplation Story. Ay wow, isang OFW na talagang gusto niyang buhay ng kanyang mga anak, gusto niyang umahon sa kahirapan, at talagang yung sakripisyo dito talagang nasa kanya, yung paghihirap, at alam naman natin dito, no, sa bandang huli ay talagang napawalay sa pamilya, pero ayan, nabitay po si Floor Contemplation at talagang pinag-usapan ito, isang national issue, napakagaling, isang first time na magkaroon ng Best Actress dito, kauna-unang Pilipina, si Ate Guy sa Cairo Film Festival, no? Galing, no? Floor Contemplation box office at yung kahit na konting awa, galing, swak na hanggang ngayon ay sikat. Dalawa na lang. Of course, gusto ko ito, one of my favorite song ni Ate Guy at pelikula. Ito yung And God Smiled at Me. Ay, yung music pa lang talaga, yung music dito pag kinakanta ni Ate Guy, yung mga angels, no, marinig mo yung yung nag-hum sila, at yung mga bells, no, palagi ko pinapatugtog ito, at yung istorya ng pelikulang ito na naghimala dahil si Ate Guy nawalan siya ng boses dito, pero nagbalik habang at kinanta niya And God Smiled at Me. Talagang bagay na bagay sa panahon na ito na ang Panginoong Diyos, sa kabila ng ginawa niya, namatay siya yung sa krus ng Kalbaryo, pero ang Panginoong Diyos, hindi po ba ngayon tayo bilang tao, ano man ang ating mga pagsubok, ano man ang ating hinaharap, basta magtiwala tayo sa Diyos, nandyan nakangiti ang Diyos sa atin at tinutugon ang ating mga panalangin at tiniingatan tayo. And God Smiled at Me. And last, ayan, ito po yung syempre walang kamatayan, the greatest film of all time, at syempre kasama ang the greatest actress of all time na si Miss Nora Honor, ang pelikulang Himala, na talagang noon, ngayon at sa darating pa talagang Himala, talagang nandiyan na nagpapakita yung pananampalataya, no? Yung sabi nga ni Ate Guy dito sa huli, walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao. At maaring yung pananampalataya ng tao huwad o dito, pero makikita natin na sinasabi ni Ate Guy, nagtapat siya sa huli, inamin niya lahat, no, yung katotohanan patungkol sa mga himala, at totoong mahimala. Sinasabi ni Ate Guy hanggang ngayon may himala dahil talagang nakita natin yung biyaya at pag-ibig ng Diyos at yung pagkilos niya sa ating mga buhay. Yan ang aking mga pelikulang talagang panonoorin. Kung meron kayong gustong idagdag, panoorin pa. Siyempre, maraming pelikula sa Ate Guy, no, na panonoorin para lalong makita natin ang maunawaan palalo ang salitang sakripisyo. Ito po si KFRDR, nawa po pagpalain tayo ng Diyos at patuloy na alalahanin natin ang kanyang mga ginawa sa ating buhay. At nag-iiwan na as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Please like, subscribe, hit the bell button, Arts Exploration. Go, go, go!